Magandang araw po mga kaibigan. Ngayon ay andito po tayo sa Mauraro Elementary School. Opo. Ito po yung entrance. Meron po kasi gaganapin ngayong General Assembly. Ayan. Diyan sa covered court. Opo. Malapit na pong mag-umpisa. Ngunit kaunti pa lamang po ng mga magulang. Totoo po yung kasabihang mas marami ang tao sa sabungan kaysa sa eskwelahan kapag mayroong mga activity ganito. Opo. Pero siyempre dahil naka-schedule ay itutuloy po siyempre yung meeting. Opo. Yan. Kahapon pa ay katatapos lamang ng parentage sa conference kung saan isa sa agenda yung pag-iilik ng mga PTA homeroom officers. Malapit na po mag-umpisa ang 2026 SPTA Assembly and 3-term school calendar orientation. Ito po yung bagong grading system ngayon na ipatutupad sa buong Pilipinas. Opo. At syempre, kahit na kukunti ang mga magulang, ay kumpleto naman po yung teaching staff ng Mauraro Elementary School. Opo. Ito, yung mga nagagandang guro ng Mauraro Elementary School. Opo. Yan. At binubuo po ng 25 na guro ang eskwelang ito, maliban po sa office staff. Opo. At syempre, sa school head. General Assembly of Mauraro Elementary School. My name is Isa P. Palermo and I am honored to be your MC for today's General Assembly. Today's gathering serves as an opportunity for us to strengthen our partnership and work together toward providing quality education and a safe learning environment for our children. May we all actively participate as we discuss important matters concerning the school and our learners. To formally start our program, may I request everyone to please stand for the opening prayer to be led by Mrs. Elena O. Padre and to be followed by our Philippine National Anthem to be conducted by Ms. Shaina F. Valenzuela. Walang sawang sumusuporta at higit sa lahat sa mga pinakamamahal nating mag-aaral. Maligayang pagdating sa ating first General Assembly. Ang araw na ito ay napakahalaga. So, ito ang primero educational reform that is 3-term school calendar. Ay ito mga bilang ng pagbabago. Then, ikadua, sa classroom assessment and grading. Then, pagtulo, so, education in emergencies regarding sa mga suspension of classes. Ang po yan tulong key points na gusto ko po ma-disciplinar sa inyo. So, ito ay ang schedule ng buong, ito po yung schedule ng buong school year na nakalagay dito. Yung pesa ng pasukan, ang pasukan at katapusan ng klase. No? Dati ba ay kita first grading, second grading, third grading, up to fourth grading. So ngayon, dito po sa bagong school calendar na 3-term school calendar, hinatid na lang siya sa 3. No? Pero, ibig sabihin, kung pagkamansanaya isumpay, na dati, barangak siya yung pinag-upat, pag in-slice ng upat, ano mas maray? So, in-slice ng upat, may tataw sa iman kada slice, also in-slice na pinag-tulo sila. Ano yan mas takilo? Kung pinag-slice na yan, ano yan mas takilo ang in-slice? So, pinag-tulo, also pinag-upat. Yan, so pinag-tulo. So, kung sabi yun, pagkamansanaya isumpay. Ang kabilugan niya, pag pinagbaranga ko sa upat, pag pinagbaranga ko sa tulo, ay doon na ba ako sa gamit ng pie?
Ha? Uranan. Gustong sabihin na sizing lang nung scheduling terms. Okay. So, eto po yan. Sa term 1, binarangan na po yan sa tulong. No? Kumbaga, amo yan so grading period. Tulong grading period na sana. Term 1, ang start of term 1, maga po yan may June 8, 2026, and then ang end term niya sa September 15, 2026. Yan po ang end term, yung sa first term. Ang number of days niya na nabili is 69 days. No? This is 69 days. Then, pag-abot naman sa term 2, mag-apo naman po yan yung September 16, 2026. Ang end term niya matapos siya ni December 18, 2026. Ayun po yan yung total na 65 days. Okay? Then, yung term 3, ano na yan dyan, last grading, mag-apun siya ni January 4, 2027 up to April 8, 2027 na may kabilugan na number of days na 67. So, kaya po, buong sabihin na ang number term, pinalawin. No? Pinalawin ka siya. So, pwera po sa ating term na yan, ayun kita dyan, so, pikas sa bitang opening block. No? Ang opening block, nagpupuya noong June 8 up to June 11, taan 15, at June 12, pamagyan din holiday. Pagsulat, meron sa oral, verbal. Ano ito? Ito ay ang mga gawa tulad ng essay, quizzes, journals, report, at presentation na hindi mababa sa 3 at hindi lalagpas sa 5 bawat term. Okay, sige nga. Then, meron po tayong product performance tasks. Product performance tasks. Ano po ito? Ito ay mga gawain tulad ng projects, portfolio, at investigations kung saan na ipapakita ng mga mag-aaral ang kanilang natutunan na hindi bababa sa 2 at hindi lalagpas sa 3 bawat term. No, expected bawat term ito. Okay. Now, meron naman tayo itong test dito, summative test. Summative test ano nga ito? KHOTE? Summative test, term exam, ano? Yung term exam. Dito na mangyayari yung periodic test, ano? Ito yung periodic test, okay? So, ito ay mga test o at exam na ibinibigay sa mahahalagang bahagi ng term. May 2 summative test sa bawat term, una at pangalawa, at may final exam na sumasaklaw sa mahahalagang aralin. Okay. So, yun po ang mga mahalagang kinukupil parte ng mga grades sila, yung written or oral works, yung performance tasks, at saka yung summative test and yung isa pa natin term examination. Okay. Descriptive grading system. Ibig sabihin, pag sinabi natin descriptive, hindi po siya number na ang grade niya sa nakis ko, 90, ang grade niya sa nakis ko, 80, salamat kita sa nakis ko, 75 man. Di ba? At least kaya naging 70. Okay. Buti po ano sa Kinder po, descriptive siya. Okay. May mga letter grade lang siya. Halimbawa, ang description niya, CO, pag nakakita ka mong CO, capital C, capital O, CO, buong sabihan, ibig sabihin na consistent. Consistent. Ibig sabihin, palaging nagpapakita kung ano yung galing niya pinapakita na, yung skill na yung pinapakita niya. Consistent, hindi pa bago-bago. Kung
marunong na siya ng mga bagay na yun, lagi na ipapakita niya araw-araw sa klase. Then, meron namang BB. Ano po itong BB? Ito yung developing. Umuusbong. Kumbaga, unti-unti natututunan niya yung aralin. Okay? Then, meron naman yung BG. Ang BG, ito yung beginning. Nagsisimula pa lang. So, pag nakita itong mga marka ito ng anak ninyo, saan ka matutuwa? Saan mo dapat dalhin yung anak mo kung ititreat mo siya sa Jollibee? Saan dito? Siguro matutuwa ka kung ang nakikita mo mga grado niya nasa district ay ano? Ano yan? Kung siya ay nasa CO. CO. Ibig sabihin, consistent. Pero pag dito siya sa BG, huwag mo pagagalitan. No? Mas mabuti na let us inspire our children. Kaya puro sa amin, kaya may beginning ka sa lapimik, nasa second term na ngayon, pirbitay ka BG. No? Okay. Kaya, huwag naman tabi, magasabi ka muna, marena kasi yung sa klase sa king, ko ay siya yung C. Yung C. Ibig sabihin, kung may C, may cast din siya. Descriptive, ang nakalagay dito, descriptive grading na for grades 1, 2, 3. Okay. Pero may corresponding numerical rating ito. Same naman po yung binibigay na deworming tablet. Same lang naman po na ibinibigay namin sa community. So, yun lang po. At natapos na po ang meeting. Nilinaw po sa meeting na wala na po yung apat na grading period, yung first, second, third, and fourth grading period. Ginawa na po itong tatlo. Opo. Ito po ay nasa ilalim ng DepEd Order number 009 series of 2026. Opo. At siyempre, na-discuss din po yung grading system na wala na pong mga numero. Opo. Ito naman po ay nasa ilalim ng DepEd Order number 15 series of 2026. At siyempre yung tungkol sa emergency, ginawa po itong apat na 8s. At meron po tayong apat na color coding, yung apat na 8s. Opo. Ito po ay nasa ilalim naman po ng DepEd Order number 14 series of 2026. Okay po mga kaibigan, maraming salamat at magandang araw po sa lahat.